welcome to our channel, Rosana Ilyas. Hi guys! Tour ko muna kayo sa aking palibot. Palibot-paligid. Ang aming kabukiran is hindi makikita kasi foggy siya. Sa amin, may araw naman. Andito yung ano ng araw namin, oh. Sikatan ng araw or ano, lubog ng araw, malapit lang dito sa amin. Oo. So, ayun, oh. Yun. Sa ano ng bukid namin, likod ng bukid. Nagpapakita naman yung araw sa amin. Tuwing araw. Minsan, walang araw. Sobrang lamig. Pero hindi naman nag-i-snow dito sa part ng bukid namin. Nandoon sa kataas-taasang bukid. 4 hours. 4 hours ang travel. So, yun. Ayan, no. Foggy sa gabi. Masyadong ma-foggy sa gabi, guys. Kain tayo. Oh. May handaan dito ngayon sa sister-in-law ko kaya naka-attach ako. O, diba? May rice with beef, chutney, and salad. Ganyan yung partner sa kanilang rice. Kahit akin naman is kape. Ang mga taga-city, gustong-gusto dito sa bukid. Pero yung mga taga-bukid, gusto matikman ang city. O, diba? So, start na tayo sa ating topic. Ang ating topic for today is yung sorry, inuubo kami, sinisipon. Prayer day. Prayer time. Cucumber, tomato, onion, yogurt. Tumanghang. Bilal, oh. Nag-exercise sa kanyang dog. Nakauwi lang niya galing sa school. Ang bilis lumamig ng kape. Kumukulo na tapos pag akyat ko lamig agad. Mahangin. Wait nyo guys, yung topic natin. Interesting.
Sa kanila, meron ding ano, yung sa atin sa Bisaya is buyag-buyag. Dito meron ding, kung sa Tagalog is, ano ba sa Tagalog yung ano, buyag-buyag? Bisaya ako eh. Pag sabihin kang, ay maganda ka. Tapos sabihin sa Bisaya, ay gwapa ka, day. Tapos sabihin, ang sagot, buyag, ganyan. Ano nga yun sa Tagalog, mga sisi? Nakalimutan ko. Tapos dito, mayroon din yung ganyan. Naalala nyo ba yung na-aksidente si Myra sa ano? Na-aksidente kami sa pressure cooker na hanggang ngayon is meron pa akong marka. Hanggang dito yan oh. Tapos dito sa legs ko. Kay Myra, dito sa mukha niya, dito. Parang dito sa legs ata yun. Makikita nyo sa picture dito. At saka sa thumbnail. Yung nangyari kay Myra, before nangyari yun, may nagtitinda dito na mga matanda, dalawa. Yung bangles na plastic, yung mga ganyan-ganyan. Uso sa kanila dito eh. May nagtitinda nun. Before nangyari, mga 10 minutes, may nagsabi kay Myra na, medyo malayo-layo si Myra nakaupo eh. Nagsabi yung isang babae na, kanino yung anak? O parang, hindi yan taga dito. No, anak yan ng taga ibang bansa. Ganyan-ganyan. Kasi kakaiba. Although may katabi si Myra no na friend niya. So si Myra ang tinuro. Sabi naman ng mga in-laws ko, ay ano yan? Mama niyan, taga ano, ibang bansa ang mama niyan. Yun, ganun. Sabi naman ng, kaya pala, iba ang mukha niya, ganito, ganito, ganyan. So, siguro, ibig sabihin, nagandahan siguro yung ano, or ganyan. Basta iba sa paningin niya, si Myra, sa katabi ni Myra, Pakistani pure. Ihap naman si Myra. So, yun na. Time flies. So, lumipad daw yung oras. Nagluluto ako ng munggo noon sa ano sa kitchen ko. So nilagay ko sa pressure cooker kasi dito ang mga ulam dito kadalasan is mga beans, dal or ganyan mga lentils baga. Tapos yun, lamig na yung aking pagkain. 10 minutes, ano ko sa ano, kumalambot na. So, tinanggal ko sa taas yung ano, yung whistle niya sa taas, tinanggal ko para lumamig. So, nakapahinga na siya ng mga 10 minutes. So, wala nang ingay. Ibig sabihin, malamig na medyo, pwede na buksan. Sus, kaya pag ganyan ko, hindi man yan mabukas, hindi talagang mabukas. Malambot lang yan eh. Tapos, pag ano, malamig na, malambot lang yan buksan. Sus, tinawag ko si Myra. Myra, halika, ganito, tulungan mo nga ako, hawakan mo to. Malamig na eh. Oo, hindi na siya nag-whistle ganyan. Nilagyan ko ng tubig sa taas. Hindi na siya nag-whistle talaga. Sabihin, pwede nang buksan. Sus, ko pinilit kong buksan. Kaya matigas. Sus, Myra, tulungan mo ako. Si Myra lang talaga yung madali-dali kong tawag sa kusina namin eh. Si Elias wala nung panahon na yon. Pag ganyan namin, mga 5 minutes namin pinupurso-purso ni Myra, ganyan, pag ganyan, tumilapon ang lahat ng pressure cooker sa loob. Yung pala, yung dito sa taas, may bumara na balat ng munggo. Oo. First time nangyari dito sa lugar namin. Dito may nagbara yung mga balat ng munggo, di ba? So, yun si Myra, takbo siya, tulungan niyo ako. Tumiritso si Myra doon sa gripo, pinaliguan siya lahat. So, may isang tao na namamalimos ata nun. So, lalaki, sabi niya ganun, bigyan mo ako ng asin. So, ang asin, ginaganyan-ganyan sa mukha ni Myra, lahat ganyan ang asin. So, hindi man tumalab, napasok pa rin yung mukha niya. So yun, after nun, pumunta kami ng hospital, pati ako, hindi ko naramdaman yung sakit ng paso ko, dito, at saka dito, hanggang dito, saka sa legs ko. After na nilang, galit na galit sa akin lahat ng mga tao, lahat ng mga in-laws ko, lalo ko daw yung anak ko.
So yun, it was accidentally, 'di ba? Hindi naman sinasadya. Sino ba namang ina na ganunin mo yung anak mo? So yun, ang tawag nun is, meron nagsabi dito sa in-laws ko, kaya na ganun si Myra kasi may dalawa dito nagtinda na babae. Ginanon si Myra na kaninong anak yan. Ang tawag nun is nabuyagan sa Bisaya. Kumbaga, Nasir lagi. Nasir lagi yung tawag nila dito sa Pakistani in Urdu or sa pari nila, language nila Elias dito. Sa pari nila, or ibig sabihin ang pari, ang lahi ng Pakistani nila Elias is pari. Maraming klase ng Pakistani, pari, Punjabi, Patan, ganyan. Sila Elias, pari. Ibig sabihin ng pari, taga-bukid, taga-bundok talaga. Jungle ba? Jungle. Kaya dito sila nakatira sa mga jungle o bundok. Sabi ng in-laws ko, kaya ganun nangyari kay Myra kasi nausog daw yun sa dun dalawang babae. Kasi tinitingnan nila, ganito, ganyan. So, ang dami daw nilang sinasabi para kay Myra. Lahat naniniwala sila sa ganun, na Nasir lagi. Kumbaga, nabuyagan, ibig sabihin. Ano ba yun sa Tagalog ba? Nabati? Oo, nabati. Kumbaga, nabati. Ibig sabihin nun nabati sa atin, pag sabihin, hi, gwapa lagi ka. Ibig sabihin, buyag, ganun. Pero dito, ang tawag sa kanila is Nasir lagi. Na anuhan, nabuyagan si Myra nung time na yon. Yun ang sabi nila after namin sa hospital. So, sa hospital si Myra, pinaliguan si Myra ng mga gamot doon, dextrose, ganyan. Kasi sigaw na sigaw si Myra, mainit yun masakit. Pero sa akin naman, sa hita ko, sa right na hita ko, hindi ko ramdam. Ang hapdi lang naramdaman ko, ang iniisip ko si Myra, paano nangyari, ang laki ng kasalanan ko sa anak ko. Hindi ko ramdam sa sarili ko. After nun, pag uwi namin sa bahay, nakita nila ako na, yung mga kamay ko dito, lumubo. Inano ko yun, nagsarili akong sikap na ilabas yung tubig. Ako ang nagbutas-butas sa mga lumulubo yan dito hanggang dito, tapos dito sa legs ko. Tapos sabi nila, ay, meron ka rin palang paso, ganyan. Oo, kasi tahimik lang ako, hindi talaga ako nagsalita kasi ako ang biniblame nila nung time na yun. Talagang awang-awa sila kay Myra. Syempre, bata yun, diba, umiiyak. Tapos ako naman, doon lang sila na-shock sa akin na pag-uwi sa bahay or kinabukasan ata nila ako nakita na yung mga kamay ko lumubo din. Sabi niya, napasok ka rin pala, ganito, ganyan. So, yun yung balitang yun, kumalat dito sa amin, na Nasir lagi si Myra. Ganyan ang sabi nila sa kapag may nagtatanong. Hoy! Bumaba kayo dyan! Nabati, ano ba yun sa English? English lang, hindi ko alam. Nabati, Nasir lagi. Yun, dito, pagsabihin ng ganun, na Nasir lagi or nabati or nabuyagan. So, ganun dito ang sabi-sabi sa kanila. Meron din sila dito, but in different words, 'di ba? In different language. Oo. 'Yun, Urdu or ganyan. Basta ganyan, in different words. So, yun na guys, Nasir lagi, nabuyagan, buyag. Hay Rosana, tambok lagi ka, Nasir lagi, o tambok lagi ka, buyag, o diba? Nasir lagi, tambok, nabuyagan. So, this is it guys, ang ating topic. So, kakain mo na ako. So, hi Sammy. Hello. O, kain ka na. So, yung yaw-yaw, ang akong kape is ayun yung dalawang best friend, si Myra at saka yung niyan doon. Same sila ng name, Myra. Hi, Sammy, tingin dito. Sammy, tingin. Hi! Sammy, picture tayo. Dali.
Picture-picture para sa thumbnail. Thank you for watching guys. Abangan ang ating next topic sa kasabihan dito sa Pakistan. Same sa atin sa Pilipino. And different words or different sentence, different language. O diba? Kaartihan lang dito sana. Bye! Thank you for watching. Salamat. God bless everybody. Kain mo na si Sammy. Bye! Bye, Sammy!